Ako nga po pala si Kara. Bagong subscriber nyo lang ako. Sakto pa na ang una kong narinig ay yung kwento nung gray-skinned kid sa office. Kaya minabuti ko din na i-share yung sarili kong kwento. Medyo luma na to, mga 2018. Pero hanggang ngayon, ayoko pa ring matulog mag-isa sa quarters. Lalo na kung malamig at tahimik. Alam mo yung tipong parang may humihinga sa likod mo. Ganon. Fresh grad lang ako nun. Nag-apply kagad ako bilang tech support sa isang BPO company sa Taguig. First job na full-time. Unang beses kong ma-experience na ang gabi ay araw at ang araw ay gabi. Bale naka-assign kami sa 4th floor. Yung account namin medyo teki-teki. Puro, "Ma'am, kindly unplug and plug again po." Mga ganon, pero chill naman. Mga tropa-tropa yung mga agents. Yung tipong kahit puwet ka na, tatawa ka pa rin sa mga chismis sa pantry. Nakakagaan ng loob. Nung una, wala akong alam sa mga kwento-kwento. Tahimik lang ako. Hindi pa nga ako naglilibot-libot sa floor. Pero syempre, habang tumatagal, may mga naririnig kang chismis na hindi tungkol sa love life ng TL mo, kundi tungkol sa mga hindi mo nakikitang co-agent. Minsan, walang masyadong calls, nagkukulitan lang kami sa station. Biglang may nagbanggit, "Alam nyo, may bata daw dito." Huh? Anak ng agent? Hindi, as in batang multo raw. Tawanan kami, pero yung iba, seryoso yung muka. Parang totoo talaga. Sabi ni TL Maria, isang beses daw habang may kausap siyang foreigner at naiirita pa, napalingon siya sa may glass door ng production room. Alam mo yung salamin na parang exit lang? Nandun daw yung bata, walang suot na ID. Malamang 'di ba? At ang muka, dikit na dikit sa salamin. Nakatingin sa kanya, walang kibot, walang emosyon. Parang extra sa daring. Si Toshio ba yun? Akala niya anak ng agent. Pero alanganin na oras na yon, 3:00 na ng madaling araw eh. Wala namang mga bata dapat sa loob. Pagtingin niya ulit, wala na. As in, vanish na si Bagets. Si TL Maria pa naman, hindi madaling takutin. Pero ayun, ilang araw siyang absent, nilagnat. Pagbalik nga, nagpa-transfer na ng schedule. Ayaw niya na raw mag-floor ng night shift mag-isa. Napakamot na nga lang ako ng ulo sa narinig kong kwento nung kasama ko. Naalala ko tuloy sa probinsya. May kwento ring Junjun na batang multo. Sabi ko, Ano yan, franchise? Sa sobrang dami niyang branches, baka meron na rin sa grocery ah. Pero kahit ganon, hindi pa rin ako ganong natakot. Feeling ko, dala lang ng antok o baka gawa-gawa lang para hindi kami antukin. So ayun na nga, isang gabi, tinamad akong umuwi. Traffic pa nun sa C5. Sabi ko dun sa soup ko, Ma'am, dito na lang muna ako sa sleeping quarters matutulog. Pumayag naman siya. Masaya rin kasi sa quarters, may sariling CR, may TV, may beanbag pa nga sa lounge, pang pabebe ng konti. Tapos ang aircon, grabe, parang ginaya sa freezer ng mall. Sarap matulog. Pagkatapos kong maligo, nagpalit ako. Humiga ako sa lower bunk, wala akong kasabay, tahimik, pati ilaw sa hallway, steady lang, walang flicker, walang drama. Mga 10 minuto pa lang akong nakapikit, parang may naramdaman akong hindi tama. Alam mo ba yung pakiramdam na may nakatayo sa tabi mo? Yung tahimik lang pero nakatitig. Ganon, sabi ko sa sarili ko. Baka guard o janitor o weird na agent. Pero yung feeling, iba. Parang lumiit yung room, parang may nagbukas ng freezer sa loob ng utak ko. Yung goosebump, parang nag-meeting at nag-rally. Pinakiramdaman ko lang, ayokong dumilat. Pero ilang segundo lang, may narinig akong galaw sa itaas. Yung kama sa upper bunk, parang umangat. Wala namang ibang agent nun. Wala akong kasabay, ako lang dapat. Doon na nga ako kinilabutan ng todo. Dahan-dahan akong dumilat. Walang tao sa gilid. Pero paglingon ko sa kaliwa, may nakahiga sa tabi ko. Bata. Madumi, parang nilubog sa kanal. Nakadapa, hindi gumagalaw. Pero yung balat niya, parang pinato yung lupa sa ilalim ng araw. Yung putik na may bitak. Basa yung buhok niya, may tulo-tulo pa nga sa kutsyon. At yung damit,
Parang galing sa ukay-ukay nung 1993. Gusot-gusot na may butas. Nanigas ako. As in, literal. Yung utak ko gusto nang sumigaw. Pero yung katawan ko parang naputol yung kuryente. Tapos may gumapang na malamig sa braso ko. Dahan-dahan. Parang may gustong silipin sa mukha ko. Doon ko na naramdaman yung kilabot hanggang kaluluwa. Parang binugbog ako ng lamig. Pumikit ako, nagdasal, paulit-ulit. Wala na akong pakialam kung tama ba o hindi yung sinasabi ko. Basta makaalis lang siya. Biglang nawala yung bigat. Nakasigaw ako ng mahina. Parang ungo lang. Tumakbo ako palabas ng quarters. Hindi ko na kinuha yung sapatos ko. Nakasaks lang ako nun. Sa sobrang panic, parang nagpa-floor walks ako sa hallway. Sakto, may janitor sa labas. Nagulat siya. Sis, ayos ka lang? Wala akong masabi. Upo lang ako sa sahig, tulala. Doon lang ako naghintay hanggang may pumasok na ibang agents na gusto ring matulog. Hindi ko sila binalaan, nahihiya ako. Baka isipin kasi na nagdadrama lang ako. Pero alam ko, may nangyari. Kinabukasan, nagtanong ako sa HR. Wala raw bata sa building, walang record ng disgrasya. Pero may isang guard na sumabat. Alam mo Iha, dati squatter to eh. Yung lote na to, may bata daw na nalunod sa septic tank. Hindi raw agad nahanap. Tahimik lang ako, pero sa loob-loob ko. Si Junjun nga ba yun? Simula nun, kahit anong antok, hindi na ako natulog mag-isa sa sleeping quarters. Hi po sa lahat ng tagapakinig ng Batang 90s Horror Radio. Ako nga po pala si Jelay. Bale na discover ko tong channel nyo dahil mahilig po talaga ako sa mga horror. Actually, nag-send na ako dati ng kwento sa ibang channel pero hindi naman nila binasa. Pero ito po, iba to kasi bagong-bago lang na nangyari. Kung tama nga yung tanda ko, around November last year. Hindi ko na maalala yung exact date pero ang sigurado ko, madaling araw yon. Mga 5:15 AM. Nagtatrabaho ako sa isang call center sa Kamaynilaan. Yung office namin nasa 16th floor. Umuupa lang yung company namin doon, so hindi sa amin yung buong building. Pababa na kami ng elevator ng office mate ko. Sa bayan po kaming umuwi kasi pareho kaming 5 AM ang out. Yung pangatlong elevator po sa dulo ng hallway, yung nag-iisang elevator na gumagana. Sanay na kami na dun sumasakay. Wala kaming kaba, wala ring nararamdamang kakaiba. Habang pababa kami, nagkikwentuhan pa kami, tawanan, tsikahan. Ako nga yung pumindot ng ground floor button. Pero nung papunta na kami sa baba, bigla siyang huminto sa 14th floor. Tahimik, walang nagsasalita sa amin, nagkatinginan lang kami. Sabay dahan-dahang bumukas yung pinto. Sobrang dilim. As in wala kang makikita sa labas ng elevator. Bale yung floor po kasi na yon parang abandonado na. Sabi nga nila, matagal na raw walang gumagamit doon. Siguro dahil sa pamahiin na din. Bale kung bibilangin kasi yung floors, yun kasi yung pang 13. Walang ilaw at walang tao. Parang naputol bigla lahat ng tawa at kwentuhan namin. Humaba yung 10 segundo. Ramdam ko yung tibok ng puso ko sa tenga ko. Hindi kami makagalaw. Hindi ko alam kung biglang may sasalubong sa amin sa dilim. Buti na lang, after ng ilang segundo, sumara rin naman yung pinto at tumuloy sa pagbaba. Pagdating namin sa ground floor, hindi na kami naglakad. Tumakbo kami palabas ng building. Pag uwi ko, hindi ko mapigilang mag-research. Nabanggit ko sa iba kong katim. At alam mo ba, hindi lang pala kami yung nakaranas nun. Yung elevator daw na yon, madalas daw talagang huminto sa 14th floor. Kahit walang pumipindot, kahit wala ng ilaw sa floor na yon. Minsan nga raw, may naririnig pa silang boses sa speaker. Parang batang umiiyak. Hanggang ngayon, kapag ako lang mag-isa, nagdarasal na lang ako na wag huminto sa 14th floor. Kahit ayokong umamin, lagi ko parang naiisip.
Paano pala kung may nakisakay sa amin nung time na yon? Hindi lang namin nakita dahil siya yung galing sa 14th floor.